mastermind, mga sangkay ng pag-atake doon sa Israel. Nabisto na. Sino nga ba, mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago po tayo magsimula, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating channel. So sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang aking Facebook page. So mga sangkay, eto pag-usapan po natin itong patungkol po sa digmaan po doon sa Israel. Nadihado na nga po ang Hamas. Ngayon napapalibutan na po sila at mukhang malabo na po, mga sangkay, yung kanilang misyon, no? Malabo nang maituloy ang panggugulo nila. Ngayon, mga sangkay, ito po ang tanong. Sino nga ba talaga ang nasa likod? Okay, sino ang mastermind sa paglusob ng Hamas? Dahil ayon nga po sa balita, itong Hamas, wala naman po talagang kakayahan sila na magsagawa ng ganong klaseng operasyon. Ngayon, nakaraan, mga sangkay, pinag-uusapan po natin na tinuturo ng mga Amerikano itong si Joe Biden, yung kanilang presidente, na nag-fund nasa 6 billion US dollar, idinaan daw po sa Iran. At ang mga bali-balita yan, mga sangkay, nagkakarugtong na. So, ang totoo, mukhang hindi ko alam kung bahagi dito si Biden o naloko po siya ng Iran. Ang Iran pala ang nasa likod, mga sangkay. Nabisto na ang Iran ang nasa likod sa pag-atake doon sa Israel. Sila ang nasa likod sa Hamas, mga sangkay. At base po sa kanilang ginagalaw ngayon, mukhang ito na nga po, masyado ng klaro na sila nga po talaga ang dahilan. So sabi po dito sa report, Iran behind Hamas attacks. Ayon po ito sa isiniwalat ng ambasador ng Israel. Kung totoo ito, mga sangkay, malabo din talaga kung, ewan ko lang ha, US, kasi ano naman sila, kakampi po sila ng Israel. Pero may mga nagsasabi din, mga sangkay, na ganun daw po talaga yung Amerika, ganyan. Pero ewan ko, kasi ang dami rin pong naglabas ng balita na ang nagponto si Biden, diba? Pero yun, hindi po yun nakumpirma. Kumbaga, yun po ay mga akusasyon, mga sangkay. Pero ito, mula mismo sa ambassador ng Israel. Ito ang report. In a live appearance on Channels Television's Sunrise Daily on Monday, Freeman claimed that Iran was funding the conflict in order to destabilize the region surrounding Israel. Ayun na nga po, Iran ang tinuturo, mga sangkay. Ang pagkakaalam po natin, ang Israel at Saudi Arabia ay magkakaroon na po ng kasunduan. Magiging payapa na sana ang dalawang ito. Kaya nga lang, mga sangkay, nung nalaman daw po ito ng Iran at mga Hamas, dito na po pinagplanuhan ang pag-atake nang sa ganun hindi po matuloy ang kamayan ng mga matataas na opisyal ng Israel at itong Saudi Arabia. It's a major concern for us. We know that Iran is behind these attacks by Hamas. Ginamit lamang po yung Hamas. Iran are the ones who gave permission. Iran are the ones who fund Hamas. They are doing everything in order to destabilize the region. Yan po ang kanilang ginagawa, mga sangkay. Iran pala ang nasa likod nito. Ang bihira, mga sangkay. Kaya naman pala, ito ang mas malinaw na picture kung bakit sila nga talaga ang nasa likod. Ito yung balita. Bagong balita. Diplomatic efforts in the region, Iran has called on Islamic and Arab countries to form a united front against Israel. Ayan ang Iran po ay nananawagan sa Arab nations na bumuo ng united front laban po sa Israel. Iran po yan, mga sangkay ha. Gusto nila na palibutan yung Israel. Iran ang nananawagan. Ang pagkakamali kasi ng Iran, akala po nila ganun lamang po kadali ang gagawin nitong Hamas. Ganun lamang po kadali na masupil ang Israel. Ang hindi po nila naiintindihan na
pandigma ng mga to, mga sangkay. So ngayon, ang naiipit yung Hamas. Itong Hamas naman, mga sangkay, talagang terror group po ito. Alam naman po yan ng lalong-lalo po sa Western, diniklara po talaga. Kaya naman, malaki po ang ibinayad, ipinundo sa mga to para magamit ng Iran. Diba? Iran's President Ibrahim Raisi accused Israel of a genocide. Tehran has also reportedly offered to host an emergency meeting of the Organization of Islamic Cooperation. Yan na. O, diba? Tutugisin po nila ang Israel. Alam nyo, kung sila lang naman mga sangkay magtutulong-tulong, medyo mahihirapan po talaga sila sa Israel. Never po ang mga yan mananalo sa Israel. Malibang na lang mga sangkay kung ang magtutulong-tulong na. Kasi sa Bible, sa Bible prophecy, talaga, pagtutulungan po dito ang Israel ng lahat ng mga bansa. Pero kung ito lang sila ang magtutulong-tulong, malabo pa rin. Malakas ang Israel, tapos may gabay pa ng Diyos, mga sangkay. So, mahihirapan po sila dito. Pero, marami rin po sa mga Muslim, okay? Mga Muslim ay hindi pabor sa ginagawa ng Iran. Dahil alam din po nila, mga sangkay, na itong lupain ng Israel ay sa Israel po talaga. No? Pinaglalaban po nila. Sabi pa nga po ng ibang mga Muslim, nasusulat daw po yan sa Quran. Na itong Israel, ito po yung land of Canaan. Ang bihira, mga sangkay. So dito, lumilinaw na itong Iran ay ayaw po nilang makita na itong Israel nagkakaroon ng koneksyon sa iba pang mga Arab countries na nakapaligid sa rehiyon na yan. Meanwhile, Iran's foreign minister has warned that if Israel's bombardment of Gaza continues, the war may open on other fronts, which is seen as an apparent reference to the Lebanese group Hezbollah. Yan ang warning nila. Kumbaga, papalibutan mga sangkay ng iba pang mga Lebanon, Jordan, ano pa ba? Ito, mga kakampi po nila mga bansa. Ngayon, balikan po natin itong report. Ayon po dito sa ambassador ng Israel, they are also backing Hezbollah and Lebanon. Sila din. Ano din po Iran din po mga sangkay ang nagtutulak sa mga to. They are backing other terror groups in the West Bank. They are backing terror groups in Syria. Iran is doing everything because they don't want to see progress. They don't want to see peace. Anong gustong makita ng Iran? Destruction. Pagkasawi ng ilan sa mga tao dyan. Yun yung gusto ng Iran. Nakakagulat no? Nakakapangilabot itong kagustuhan ng Iran, mga sangkay. Ang bihira. Biruin mo, nakikita po natin ang paglago ng Israel at nagkakaroon na muli ng koneksyon sa mga kalapit na mga Arab countries at nagkakaroon na po ng kapayapaan, mga sangkay. So, hindi po nila gusto mangyari yan. Pero alam nyo, mga sangkay, pasadahan lang po natin. Sa Bible prophecy, kapag may isa na pong tao, isa na pong nilalang sa lupa, na magdadala po ng kapayapaan, pandaigdigang kapayapaan, ito na po yung sinasabing Antichrist. At tinitingnan po talaga, pagdating po sa timetable or time clock, ay ang Israel. Kung anong nagaganap sa kanila ngayon, ito po. Diyan po makikita natin kung anong mga mangyayari sa susunod. Basta kung sino po ang makakapagdala ng kapayapaan sa buong mundo. Yan na po yan, mga sangkay. So, ayon po dito, ayaw pong makita ng Iran na nakikita ang bansa nila na nagkakaroon ng progress, lalong-lalo na po sa mga neighboring countries ng Israel. Ngayon, Palestinian militants from the Iran-backed Islamist groups, Hamas, which control the Gaza Strip, penetrate Israel at dawn on Saturday. Okay, mga sangkay, ano na to? So, ang buong punto dito, Iran ang nasa likod. Yan na po ang malinaw. Okay, yan na po ang malinaw sa ating lahat, mga sangkay. Hindi po yung ibang mga bansa na nakapaligid. Iran, ang ginagawa ng Iran, sinusulsulan po yung mga kalapit na bansa, sinusulsulan po yung mga karatig bansa, sinusulsulan po ang ilan sa mga terror group para pumuntang Israel. Ang tanong, kakayanin ba nila ang bayan ng Diyos?
Well, ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.